Magandang araw pong muli sa bawat isa sa atin. Ito pong muli si Sister Linda Obrador ng CCFI Masayo Tobias Premier Outreach, isang kamanggagawa po at katuwang ni Pastor Generoso Regueta sa Dakong, Barangay Masayo Tobias Premier, CCFI Antique Outreach. Sa araw pong ito, tayo po muling magbabasa o mag-aaral ng salita ng Panginoon na ating pong matutunghayan sa ROS page 40, letter N, ang mga talata na aking pong kinuha. Pero bago po iyon, tayo po ay dumako sa pananalangin. Amang banal, aming pong hinihiling ay iyong patnubay at paglilinis ng aming pong mga puso at isipan sa oras na ito, kung saan kami po ay mag-aaral ng iyong banal na salita. Inisin mo, Panginoon, at patawarin ang bawat isa at gawin mong karapat-dapat sa pagtanggap ng iyong mga biyaya. Sa oras nito, Panginoon, namin tinataas ka tinadakila sa mga tao na handang makinig at tumanggap ng iyong mga salita, sapagkat ito ay tunay na pagkain ng aming kaluluwa at espiritu, kagalingan ng aming katawan at kalakasan. Kaya din po, Panginoon, palawakin mo po ang aming pangunawa sa iyong mga salita. Bigyan mo kami ng pusong mapagpakumbaba, kung saan patuloy kaming susunod sa iyong mga salita. Tunay nga po, Panginoon, na ito itatago namin sa iyong mga puso at tulungan mo kami na ang mga salitang ito ay aming pamuhay. Salamat po, Ama, at basbasan mo, Panginoon, ang mga salita na aming ihahayag at pagbubulay-bulayin sa mga oras na ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ang aking pong talata na kinuha sa ROS page 40, letter N, ito po ay ang pamagat na Who are the real Christians? O sino po ang mga tunay na Kristiyano o mga santo? Who are the real saints? Ang aking pong tekstong kinuha ay sa unang Pedro Kapitulo 1, versikulo 13 hanggang 16. Ito po ang aking teksto na kinuha na aking pong babasahin. Narito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sa verse 13, kaya ihanda ninyo sa gawain ang inyong mga pag-iisip na supili ninyo ang inyong sarili at ilagak ang inyong pag-asa sa biyayang darating sa inyo kapag inihayag na si Jesucristo. Sa verse 14, tulad ng mga masunuring mga anak, huwag kayong gumaya sa masasamang pagnanasa ng inyong kamangmangan noong una. Sa verse 15, sa halip, yamang banal ang sa inyo'y tumawag, maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Sa verse 16, sapagkat nasusulat, kayo'y maging banal sapagkat ako'y banal. Yun po ang sinasabi ng banal na kasulatan sa unang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 13 hanggang 16. Ngayon po ay meron pa tayong uling babasahin bago po tayong magpatuloy. Nais ko pong basahin sa inyo ang Kawikaan, Kapitulo 2, versikulo 6 hanggang 10. Sa versikulo 6, ito po ang nasasaad, sapagkat ang Panginoon ay nagbibigay ng karunungan sa kanyang bibig, nagmumula ang kaalaman at kaunawaan. Sa verse 7, pinaglalaanan niya ang matuwid na magaling na karunungan, siya'y kalasag sa mga lumalakad na may katapatan. Sa verse 8, upang mabantayan niya ang mga landas ng katarungan at maingatan ang daan ng kanyang mga banal. Verse 9, kung magkagayoy, mauunawaan mo ang katwiran, ang katarungan at ang katapatan, bawat mabuting daan. Verse 10, sapagkat papasok sa iyong puso ang karunungan at magiging kaaya-aya sa iyong kaluluwa ang kaalaman. Sa ating pong pagpapatuloy, gusto ko pong tanungin ng bawat isa sa atin, sino nga ba ang totoong tinatawag na mga banal? Sa verse 25 po ng Acts 11 o ng mga gawa 11, versikulo 25 hanggang 26, aking pong babasahin. At si Bernabe ay nagtungo sa Tarso upang hanapin si Pablo. Nang siya'y kanyang matagpuan, ay kanyang dinala siya sa Antioquia.
Nangyari na sa buong isang taon ay nagkasama nila ang iglesia at nagturo sa napakaraming tao, at sa Antioquia ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano. Ano po ang ibig sabihin ng mga talatang ito? Ang tinatawag po ng mga saints o mga banal ay ang mga tinatawag na Kristiyano. At bago po tayo magpatuloy, gusto po kong nilagyan ng kahulugan ang tinatawag na saints. Ano po ang meaning nito? A person sanctified, a holy or godly person, one eminent for piety and virtue. It is particularly applied to the apostles and other holy persons mentioned in the scripture. So, ito pong mga saints na sinasabi o tinatawag nating mga santo ay naka-apply sa mga apostol at sa iba pang mga tao o persona na na-mention po o nasaad doon po sa kasulatan. Ang salitang banal ay nangangahulugang malinis, dalisay, walang batik, walang bakas ng anumang kasamaan o karumihan. Ano pong nais sabihin ng mga salitang ito? The real saints o ang mga taong banal o tinawag na banal ay yung mga tao na isinilang na muli. Pinapaging banal ng Diyos, mga kapatid ni Jesus na kung saan sila po yung nakikinig ng salita ng Diyos at isinasagawa ang mga ito. Sabi po dito sa Hebreo 2 verse 11, sapagkat ang gumagawang banal at ang mga ginawang banal ay pawang nagmula sa isa, dahil dito ay hindi nahihiya si Jesus na tawagin silang mga kapatid. Sino po ang tinatawag na kapatid ni Jesus? Ang sabi po sa Lucas 8:21, subalit sinabi niya sa kanila, ang aking ina at ang aking mga kapatid ay ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at gumagawa nito. So marami po sa ating mga kapatid ay magsasabi na walang taong banal. Totoo po iyon. Ang Biblia po ay may kasagutan tungkol sa mga ito. Ang sabi po, ang taong banal ay yung mga binanal ng Diyos. Ang mga alagad po, ang mga apostol at mga tao na sumusunod sa Panginoon ng time na yon ay pinapaging banal ng Panginoong Diyos. Ang sabi po dito, ang mga Kristiyano ay pinapaging banal. Mga taong isinilang na muli at dahil doon, naging bahagi sila ng pamilya ng Diyos. Yung pong binasa ko sa Hebreo 2 verse 11, yung pong naging mga kapatid ni Jesus. Nakatalaga sila para sa paggamit ng Diyos. Alam nila na ang nagpapabanal sa gawain ay ang banal na espiritu sa kanilang mga buhay. Yun po ay mababasa natin sa 1 Peter 1 verse 2. Nauunawaan nila na sila ay tinawag upang tawaging bilang banal na bayan ng Diyos. Basahin po natin ang unang Korinto 1:2. Sa ating mga banal na kasulatan, ating pong basahin ang unang Korinto, chapter 1, verse 2. Para maunawaan po natin kung ano nga po yung tinatawag na mga taong binanal ng Panginoong Diyos. Sa pagkatunay nga po na wala pong mga tao na banal. Maliban na lang na ang Panginoong Diyos ang magpabanal sa kanila. Sa pagkatunay nga pong susulat, kung ating pong tutungayan ang Roma 3:10 na walang matuwid, wala po kahit isa. Ngunit ang sinasabi po dito ay ang mga Kristiyano po ay pinapaging banal. Basahin po natin ang unang Korinto 1:2. Ang sabi po dito, sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa mga ginawang banal kay Kristo Jesus, mga tinawag na banal, kasama ng lahat na sa bawat lugar ay tumatawag sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo na kanila at ating tagapagligtas. So ano po ang ibig sabihin? Ang iglesia ng Diyos ay katulad po natin ng mga tao na tinawag na maging banal. Ibig sabihin, tinawag po tayo ng Panginoon na maging banal, na maging malinis, dalisay at walang bahid ng kasamaan.
Sapagkat tunay nga po na sinasabi na ito po yung mga tao na ipinanganak na muli sa kaharian. Hindi po pinanganak sa laman, kundi pinanganak na muli sa Espiritu, sa kaharian ng Diyos. Na kung saan tayo po ay dapat na sumunod sa mga salita ng Panginoon. Tayo po ay pinapaging banal ng dugo ng Panginoong Hesus. Kung totoo po tayo na nakikinig at nagsasagawa ng salita ng Diyos, ng kanyang mga utos. Ang salitang banal o santo mga kapatid ay ang taong may relasyon sa Diyos at sa realidad ay sumusunod sa mga salita o utos ng Diyos. Mahirap pong maging banal kung wala sa atin ang pagsunod sa mga utos ng Diyos. Ang kanyang mga salita sa atin ay nagtuturo para tayo ay maging totoong banal sa paningin ng Diyos. Kung tutuusin po mga kapatid, kapag hindi po natin talaga masusunod ang mga salita ng Panginoong Diyos, napakahirap po na tayo po ay tawaging banal. Basahin pa po natin mga kapatid ang mga talata sa awit 85 or 85 versikulo 8. Ang sabi po ng mga awit, aking pakikinggan kung ano ang sasabihin ng Diyos na Panginoon, sapagkat siya ay magsasalita ng kapayapaan sa kanyang bayan at sa kanyang mga banal. Ngunit huwag silang muling manumbalik sa kahangalan. Yun po ang sinasabi ng awit 85, versikulo 8. So sa makatid, mga kapatid, ang mga taong binanal ng Diyos ay hindi na dapat manumbalik pa sa mga kahangalan o mga karumaldumal na mga gawain sapagkat tayo nga po ay ibinukod ng Panginoon upang sa Kanya po ay maging banal sa Kanyang harapan. Ang sabi po sa awit 132 o 132, versikulo 16, ang kanyang mga pari ay daramtan ko ng kaligtasan at ang kanyang mga banal ay sisigaw ng malakas sa kagalakan. Ang ibig pong sabihin, ang mga banal po dito ay dinaramtan ng Panginoon at sila po ay sumisigaw ng malakas sa kagalakan. Sila po ay nagagalak sapagkat sila po ay ibinukod ng Panginoon mula sa mundo ng kasalanan papunta po sa kabanalan o sa Panginoon na tayo po ay maging matuwid sa kanyang harapan. Ang Roma 1, versikulo 7 ay nagsasabi rin po ng ganito, sa lahat ninyong nasa Roma na mga iniibig ng Diyos, mga tinawag na banal, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Ang mga tao po sa Roma o ang mga sumusunod sa Panginoon ay tinawag na mga banal ni Apostol Pablo sa kanya pong sulat para sa mga taga-Roma. Ibig pong sabihin, yung mga tao po dito, yung mga Kristiyano na sumunod sa Panginoon at sila po ay sumampalataya sa Panginoon. Sila po yung nagkaroon ng panibagong buhay kay Kristo Jesus sapagkat ang pagiging banal nga po ay napakahirap. Ngunit ang salita ng Panginoon po ang ating panghahawakan sa ating buhay at ating ipamumuhay. Ito po yung magtuturo kung paano po tayo maging totoong banal. Sapagkat ang Kristiyano po ay tinatawag na tagasunod ni Kristo at si Kristo po ay banal na ating pong Panginoon. Kaya dapat po tayo ay maging isang banal. So, yun po ang mga talata na aking pong nabanggit. At sa Kolosas 1, versikulo 2 hanggang 4 ay sinasabi po, sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Kristo na nasa Kolosas, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama. Sa versikulo 3, lagi kami nagpapasalamat sa Diyos na Ama ng ating Panginoong Jesucristo sa aming pananalangin para sa inyo. Sa versikulo 4, sapagkat nabalitaan namin ang inyong pananampalataya kay Kristo Jesus at ang pag-ibig ninyo sa lahat ng mga banal. So, ang ibig pong sabihin mga kapatid, ang mga sumusunod na kay Kristo ay mga bagong nilalang at sa pagiging bagong nilalang, iyon po ay ang tunay na pagsunod natin sa Panginoon sa Kanya pong mga salita. At ito pong mga salita ng Diyos ang nagpapabanal sa atin. Kaya po, tayo pong mga Kristiyano ang tinatawag na banal o yung mga sumampalataya sa Panginoon at tumutupad ng Kanya pong mga salita o ng Kanyang mga utos. Mga kapatid, ang mga talata kung kinuha, ang iba po dito ay hindi ko na babasahin sapagkat
Marami pa po kung kayo po ay magbabasa ng ROS, ay makikita po natin at matutunghayan ng iba pong bersikulo. Kaya aking pong tawag dito, gusto ko po na ibig sabihin ko po ay basahin po natin yung ROS o Read, Obey, and Succeed, sapagkat dito po natin makikita kung ano po yung mga talata o mga katanungan natin sa buhay. Makikita po natin doon ang mga katugunan. At isa na po doon kung sino ba yung mga totoong tinatawag na banal. Doon po ay makikita natin sa page 40 ng ROS, Read, Obey, and Succeed, letter N. At muli po, ako po'y nagpapasalamat na ako po'y naging kabahagi ng pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Marami pong salamat. Muli po, ito po si Sister Linda Obrador ng CCFI Outreach Antique. God bless po.